Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Kathleen. Ngayong araw, iuulat namin ang buhay iglesia ng mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa El Carmen, Ecuador. Narito ang mga tampok na bahagi. Nagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang mga Kristiyano at nagbabahagi ng kanilang mga pagkaunawa. Ang patotoong batay sa karanasan ni Sister Elena, ang sakit ng pagsisinungaling. Ang patotoong batay sa karanasan ni Brother Pablo, bakit ba palagi akong nakikipagkompetensya sa iba? Sinabi ng Panginoong Hesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Sinasabi rin ng Biblia, kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon. Kahit na napatawad na ang mga kasalanan natin sa pananampalataya sa Panginoon, at natatamasan natin ang kapayapaan at kagalakang ipinagkaloob ng banal na Espiritu, hindi maitatanggi na palagi pa rin tayong namumuhay sa kasalanan kahit labag sa ating kalooban. Nakukulong tayo, nagpupumigla sa nakakasirang siklong ito ng pagkakasala at pangungumpisal at pagkakasala at hindi makaalpas. Halimbawa, alam nating mahal ng Diyos ang matatapat na tao, pero palagi pa rin tayong nagsisinungaling at nanlilinlang. Alam nating dapat nating tratuhin ang mga tao ng may pagmamahal, pero sa loob-loob, madalas tayong naiinggit at napupuot. Lalo na kapag may nakikita tayong mas magaling sa atin, itinatakwil at inaatake pa natin sila. Alam nating dapat nating mahalin ang Panginoon at magpasakop tayo sa Kanya, pero madalas tayong naghahambog at nanlilinlang sa Kanya, hindi kailanman tunay na nagpapasakop sa Kanya. At sa sandaling dumating ang kagipitan o sakuna, hindi lang lumalamig ang pananalig natin, kundi nagrereklamo pa tayo laban sa Panginoon at nagkakanulo sa Kanya. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit kahit napatawad na ang ating mga kasalanan, palagi pa rin tayong nagkakasala at lubusan pa rin hindi makawala sa mga gapos at paglilimitan ng kasalanan? Paano ba talaga tayo makakawala sa gapos ng kasalanan? Paano malilinis ang ating mga kasalanan para makapasok tayo sa kaharian ng langit? Sa loob ng 2,000 taon, hindi mabilang ng mga tunay na mananampalataya sa Panginoon ang desperadong naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na ito. Pero hindi nila kailanman nahanap ang landas para iwaksi ang kasalanan at hindi nila makita ng malinaw kung bakit napakahirap para sa mga tao na makawala mula rito. Sa panahong napakaraming tao ang nakakaramdam ng pagkaligaw at pagkalito, isang grupo ng mga Kristiyano sa El Carmen, Ecuador, ang nakarinig sa mga pagbigkas ng banal na espiritu sa mga iglesia at sa wakas ay nakahanap ng sagot sa tanong na bumabagabag sa mundo ng relihiyon sa loob ng 2,000 taon. Sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, napagtanto nila na ang ugat na sanhi ng paulit-ulit na pagkakasala ng mga tao ay dahil lubha ng nagawang tiwali ni Satanas ang mga tao. Isang makasalanang kalikasan ang malalim na nag-ugat sa kanilang puso at ang buong tiwaling sangkatauhan ay namumuhay ayon sa mga satanikong disposisyon. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, lahat sila ay nagkamit ng iba't ibang antas ng pagkaunawa sa sarili nilang tiwaling kalikasan. Nalinis at nagbago ng kaunti ang kanilang mga tiwaling disposisyon at unti-unti silang nakawala mula sa gapos at paglilimitan ng kasalanan, nakakahanap ng tunay na kalayaan at kagaanan. Kaya, susunod, sumali tayo sa buhay iglesia nila at makinig sa kanilang mga patotoong batay sa karanasan. Umaga ng Hulyo 5, 2026, nagtipon-tipon ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos para mamuhay ng buhay iglesia.
Bago magsimula ang pagtitipon, pinayapa nila ang kanilang puso sa harap ng Diyos at sama-sama silang nag-alay ng dasal. Malakas na binasa ng lahat ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at ibinahagi ang kanilang pagkaunawa sa mga ito. Ngayon, nagpahayag na ang Diyos ng mahigit 10 milyong salita sa sangkatauhan, itinuturo ang mga landas ng pagsasagawa sa bawat aspekto. Ang mga salitang ito ng Diyos ang nagsisilbing pamantayan sa ating sariling asal at mga kilos. Plano ng Diyos na linisin tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tahasan tayong binabalaan ng Diyos na umiwas sa kasamaan at bitiwan ang ating kasakiman para sa mga makamundong bagay tulad ng reputasyon, katayuan, at pera, dahil madalas tayong tinutulak ng mga bagay na iyon sa tukso at nagiging mga kadena ito na gumagapos sa atin. Kaya, dapat tayong madalas na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. Sukatin natin ang ating sarili batay sa mga ito at pagnilayan at kilalanin ang ating mga tiwaling disposisyon. Iyon lang ang tanging paraan para unti-unti nating maiwaksi ang mga gapos ng ating mga tiwaling disposisyon, magkaroon ng takot sa Diyos at umiwas sa kasamaan, at sa huli ay magkamit ng pagliligtas ng Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, napagtanto ng mga kapatid na ang mga salitang ipinapahayag ng Diyos sa mga huling araw ay ang mga pamantayan ng kung paano dapat umasal at kumilos ang mga tao. Sa pamamagitan lang ng pagsasagawa ng katotohanan, tayo makakawala sa mga gapos ng mga satanikong disposisyon, magtatamo ng takot sa Diyos, at makakaiwas sa kasamaan, at sa huli ay makakapagkamit ng pagliligtas ng Diyos.
Sama-samang nagpuri sa Diyos ang lahat, sumasayaw sa isang himno. En diciembre de 2020, Ibinahagi ni Sister Elena ang kanyang karanasan. Bilang miyembro ng grupo ng mga tagapagpasya, inatasan siyang gabayan ang isang baguhan para matuto kung paano mag-host ng mga pagtitipon. Noong una, napaka-aktibong tumugon ng baguhan, pero makalipas ang ilang panahon, bigla siyang tumangging magpatuloy sa pag-aaral kung paano mag-host at ibinabalang niya ang telepono. me quedé totalmente sorprendida Gulat na gulat ako. al pensar en Nang balikan ko sa isip ko ang lahat ng sinabi kong gawin niya, que napagtanto ko na sobrang dami ng hiningi ko sa kanya. la vez que dirigía, Dahil hindi pa siya nakapag-host dati, kailangan ko lang talagang sabihin sa kanya kung paano makipag-ugnayan sa mga baguhan compartir at kung paano ibahagi ang sarili niyang pagkaunawa. que debía Pero sinabi ko rin sa kanya notas na kailangan niyang magtala, eran activos, magbantay kung sino ang medyo aktibo, matutong umawit ng mga himno para palakasin ang loob ng mga kapatid, haberle dado at iba pa. información. Siguradong napakarami kong ipinagawa sa kanya. Y por eso ya no Baka masyado siyang nahirapan sentí fatal en at kaya ayaw na niyang mag-host. pensé, Lubos akong nalungkot ng sandaling iyon. Naisip ko, paano kung maging negatibo siya at ayaw na niyang gawin ang tungkulin niya? una grave transgresión. Ang mas masama pa, Ese día paano kung umalis siya sa iglesia? y la llamé, Hindi ba't makakagawa ako ng isang malubhang pagsalangsang niyan? le envié varios Pinadalhan ko siya ng ilang mensahe at ilang beses ko siyang tinawagan noong araw na iyon. estaba Pero hindi siya sumagot. Takot na takot ako. Iniisip na mataas palagi ang tingin sa akin ng leader at ng mga kapatid. en alta estima. Pagkatapos nito, hindi ko lubos maisip kung ano ang iisipin nila sa akin. Probablemente Baka maramdaman nilang wala akong kakayahang maglinang ng mga tao at hindi ako kumikilos ng may prinsipyo. pensé, Sa isang iglap, napaisip ako kung dapat ko bang iulat ang sitwasyon sa leader. Pero después de nang maisip kong mapapahiya ako qué pensará, at baka maharap pa nga sa mga kahihinatnan, mente, tulad ng pagbabago ng leader sa pagkakatalaga ng tungkulin ko, agad kong kinalimutan ang ideyang iyon. al día siguiente Kinabukasan, nagtanong ang leader kung bakit hindi nag-host ang sister na iyon sa pagtitipon kahapon. dirigido Nagtatalo ang isip ni Elena. Gusto niyang sabihin ang totoo, pero nag-alala siya na pupungusan siya ng leader ng lantaran at mapapahiya siya sa harap ng lahat. me debatí por un momento, Sandaling nagtalo ang isip ko, decidí pero sa huli ay pinili kong magpigil. contar Imbes na sabihin sa leader ang mga detalye ng nangyari, nagbigay lang ako ng simpleng sagot. respuesta simple, Sinasabing, hindi pa raw handang mag-host ang sister. dirigir. Aún no entiendo Pagkatapos ay sinabi sa akin ng leader, si les pides demasiado, hindi ka pwedeng magkaroon ng sobra-sobrang hinihingi sa mga baguhan. dejar de creer, Hindi pa nila nauunawaan ang kahalagahan ng paggawa ng tungkulin nila. estoy nerviosa Kung may sobra-sobra kang hinihingi sa kanila, por completo. baka umalis pa sila sa grupo at tumigil sa pananampalataya. Dijo que todavía Nang marinig ito, natakot at nataranta ako de que en el na para bang bistado na ako ng leader. Sinabi ko sa leader, no soy honesta, sinabi niyang hindi pa siya handa, Dios ya no. pero sigurado akong gugustuhin din niyang mag-host ng mga pagtitipon sa hinaharap. Siempre hay que recordar
Nang sinabi ko iyon, lubha akong nakonsensya. Naisip ko, hindi ako matapat. Hindi na magtitiwala sa akin ang Diyos. Noong mga araw na iyon, sa tuwing naiisip ni Elena kung paano siya nagsinungaling sa mga kapatid, nakakaramdam siya ng matinding hiya. Napagtanto niyang masyado siyang nagiging mapanlinlang, kaya nanalangin siya sa Diyos at naghanap ng landas para lutasin ito sa kanyang mga salita. Nagbasa siya ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Dios Todopoderoso dice, Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang totoo, alam ng lahat ng tao kung bakit sila nagsisinungaling. y el orgullo. Lahat ng ito ay alang-alang sa pansariling pakinabang, para sa banidad at pride, at para sa reputasyon at katayuan na sinusubukan nilang makipagkompetensya sa iba at magpanggap. Gayunman, sa huli, ang mga kasinungalingan nila ay ibinubunyag at inilalantad ng iba, at napapahiya sila at nasisira din ang dignidad at integridad nila. Ang lahat ng ito ay dulot ng sobra-sobrang kasinungalingan. Masyadong marami ang mga kasinungalingan mo. Ang bawat salitang sinasabi mo ay may halo na at huwad, at ni isa ay hindi maituturing na totoo o matapat. Kahit na nararamdaman mong naiwasan mong mapahiya kapag nagsisinungaling ka, sa kaibuturan, nakakaramdam ka ng kahihiyan. Inuusig ka ng konsensya mo, at sa loob-loob, nakakaramdam ka ng paghamak at pangmamata sa sarili mo. Iniisip na, bakit nabubuhay ako ng kahabag-habag? Ganoon ba kahirap ang magsalita ng katotohanan? Kailangan bang magsinungaling ako para sa pride ko? Bakit sobrang nakakapagod ang buhay ko? Hindi mo kailangang mamuhay ng ganoong sobrang nakakapagod na buhay. Kung makakapagsagawa ka bilang isang matapat na tao, magagawa mong mamuhay ng magaan, malaya at maalwan. Gayunman, pinili mo ang landas na panatilihin ang iyong pride at banidad sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Bunga nito, namumuhay ka ng isang sobrang nakakapagod at miserableng pag-iral. Lahat ng ito ay ikaw mismo ang may gawa. Maaaring mapanatili ng isang tao ang kanyang pride sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Ngunit ano ang pride na iyon? Ito ay isang bagay lang na walang kabuluhan at ganap na walang halaga. Ang pagsisinungaling ay nangangahulugang pagkakanulo ng integridad at dignidad ng isang tao. Ginagawa nitong mawala ng dignidad at integridad ang isang tao. Hindi ito nakalulugod at kasuklam-suklam ito para sa Diyos. Sulit ba ito? Hindi. Ito ba ang tamang landas? Hindi. Ang mga taong madalas na nagsisinungaling ay namumuhay alinsunod sa mga satanikong disposisyon nila. Namumuhay sila sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Hindi sila namumuhay sa liwanag, ni hindi rin sila namumuhay sa presensya ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, nakita kong madalas akong hindi matapat para matugunan ang aking banidad at maprotektahan ang aking pride. Nang tanungin ako ng leader kung bakit hindi nag-host ng pagtitipon ang sister, natakot akong mapungusan at malantad sa harap ng mga kapatid. Natakot akong baka isipin ng lahat na wala akong prinsipyo at hindi ko alam kung paano maglinang ng mga tao. Kaya, kalahati lang ang totoo sa sinabi ko. Sinasabing, hindi pa handang mag-host ng mga pagtitipon ang sister. Ang totoo, natisod ko siya dahil sa sobra-sobra kong hinihingi sa kanya.
Dapat ay sinabi ko sa leader kung ano mismo ang nangyari at hiniling sa kanya na puntahan at kausapin ang sister para maagap siyang makatulong. Pero pinili kong protektahan ang pride ko kaysa magtapat sa leader. Napaka makasarili at napaka mapanlinlang ko. Maaaring tila hindi ako napahiya sa hindi pagsasabi ng totoo. Pero ang totoo ay nagsisinungaling ako. Hindi ko lang nilinlang ang mga kapatid, kundi nagkasala rin ako sa Diyos. Wala akong kahit anong integridad o dignidad. Kung patuloy akong magsisinungaling para protektahan ang sarili kong mga interes, lalo lang didilim ang puso ko at sa huli ay mawawala sa akin ang presensya at paggabay ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ni Elena ang kanyang mga layunin. Pinili niyang isagawa ang katotohanan at maging isang matapat na tao, at ipinagtapat niya ang lahat sa isang pagtitipon. Nang magawa niya iyon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan at kagaanan. Hindi nagtagal, nagsimulang gawin ng sister na iyon ang kanyang tungkulin. Kalaunan, may isa pang nangyari. Inoorganisa namin ang unang pagtitipon ng mga kapatid sa personal. Ito ay napakahalagang gampanin. Tinanong ako ng supervisor, nakapagpasya ka na ba kung sino ang aawit at sasayaw sa pagtitipon? Nang hindi nag-iisip, bigla kong nasabi, oo, sister, handa na ang lahat. Pagkasabi ko pa lang niyon, napagtanto kong nagsinungaling ako. Ang totoo, hindi ko man lang natanong ang mga kapatid kung sino ang gustong umawit at sumayaw. Naisip ko, kung aaminin kong nagsinungaling ako ngayon, iisipin ba ng mga kapatid na nandito na talagang mapanlinlang ako? Pagagalitan ba ako ng supervisor dahil sa pagiging pabaya at hindi pagtupad sa responsibilidad ko? Kahit na alam ko agad na nagsinungaling ako, hindi ko itinama ang sarili ko. Sobra akong nadismaya sa sarili ko. Alam na alam kong dapat kong sabihin ang totoo, pero puno ang isip ko ng reputasyon at katayuan at hindi ko talaga magawang maging tapat. Ano bang problema ko? Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, ayokong magsinungaling. Pero nagsinungaling ako sa supervisor. Paano ko mababago ang kasuklam-suklam kong kalikasan? Pakiusap, gabayan mo ako para maisagawa ko ang katotohanan at maging isang matapat na tao. Amen. Pagkatapos manalangin, nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat ninyong malamang gusto ng Diyos ang mga matapat. Ang Diyos ay may diwa ng katapatan, kaya naman palaging mapagkakatiwalaan ang mga salita niya. Higit pa rito, walang kapintasan at hindi mapag-aalinlanganan ang mga kilos niya. Kung kaya't gusto ng Diyos ang mga lubos na matapat sa Kanya. Ang pagkamatapat ay nangangahulugang pagbibigay ng puso ninyo sa Diyos, hindi pagiging huwad sa Diyos sa anumang bagay, pagiging bukas sa Kanya sa lahat ng bagay, hindi pagtatago kailanman ng mga katunayan, hindi pagtatangkang manlinlang sa mga nasa itaas ninyo, at maglihim sa mga nasa ibaba ninyo, at hindi paggawa ng mga bagay na pagtatangka lamang upang makuha ang pabor ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay pagiging dalisay sa inyong mga kilos at salita, at hindi panlilin lang sa Diyos o sa tao. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan kong ang Diyos ay matuwid at banal.
Mahal ng Diyos ang matatapat na tao at kinasusuklaman niya ang mga mapanlinlang. y los demás vieran cómo Tanging ang matatapat na tao ang maliligtas at makakapasok sa kaharian ng langit. las cosas. Inuuna ng matatapat na tao ang pagsasagawa ng katotohanan at tumutuon sila sa pagsasagawa ng mga salita ng Diyos. Hindi nila isinasaalang-alang ang sarili nilang katayuan o reputasyon. Y me, Kapag lumitaw ang mga problema sa tungkulin nila, en ese momento, kaya nilang sabihin ang totoo at kahit pa mga hulugan ito ng pagkapahiya, aunque los hermanos aaminin nila ang mga problema nila. perfectos se sinceran, Naalala kong sinabi rin ng Panginoong Hesus, recordé que el Señor katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Napagtanto kong hindi ako parang isang bata, y debería kundi parang isang dyablo. Mga dyablo lang ang nagsisinungaling at nanlilinlang. nada, Nagsinungaling ako ng hindi nag-iisip que no at dapat ay itinama ko agad ang sarili ko. tan falsa, Pero wala akong sinabi dahil gusto kong pamukhain na wala akong mga kakulangan. fui tan falsa, Napakamapanlinlang ko at napakabuktot. me alejé Hindi ko sinunod ang kalooban ng Diyos y no at hindi ako karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Gusto kong maging isang matapat na tao, así que le kaya patuloy akong naghanap sa mga salita ng Diyos. y de otra a su Sabi ng makapangyarihang Diyos, veo con claridad todo huwag kang kumilos sa isang paraan kapag kaharap ang kapwa, ngunit sa ibang paraan kapag nakatalikod sila. no me puedes Malinaw kong nakikita ang lahat ng ginagawa mo, claramente at kahit malinlang mo ang iba, nada, hindi mo ako malilinlang. no creas Malinaw kong nakikita ang lahat ng iyon. poderoso, no es Hindi posibleng maitago mo ang anumang bagay. manos Ang lahat ay nasa aking mga kamay. o habilidoso, Huwag mong isiping napakatalino mo at napakahusay sa iyong mumunting kalkulasyon. pueda incubar el hombre, Sinasabi ko sa iyo, miles gaano man karaming plano ang gawin ng tao, es capaz, libo-libo man o 10,000,000, mis manos con sa huli ay hindi siya makatatakas mula sa aking palad. de una persona, Lahat ng bagay at lahat ng kaganapan ay kontrolado ng aking mga kamay, lalo naman ang isang tao. no Huwag mo akong subukang iwasan o pagtaguan. Huwag mong subukang mambola o magkubli ng katunayan. puede ser Maaari kayang hindi mo pa rin nakikita que mi na ang aking maluwalhating mukha, y mi juicio ang aking puot at aking paghatol ay naibunyag na ng hayagan. no me quiere de verdad, Sino mang hindi nagnanais sa akin ng sinsero, agad at walang habag ko silang hahatulan. Ang aking awa ay sumapit na sa hangganan nito. ya no queda más, Wala nang natitira pa. ya no sea Huwag na kayong maging mga mapagpaimbabaw detener, at itigil na ninyo ang inyong mga gawing arugante at walang pakundangan. entendí Naunawaan kong pinagmamasdan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ko. a los hermanos y hermanas, Maaaring kaya kong lokohin ang mga kapatid ko, pero hindi ko kailanman maloloko ang Diyos. Kung palagi akong magsisinungaling at manlilinlang, queriendo ser nagpapanggap na nakahihigit at walang kapintasan, bien, kahit alam na alam kong hinihingi ng Diyos sa atin na maging matatapat na tao, no pero hindi ko pa rin isinasagawa ang kanyang mga salita, cómo me vería Dios, ano ang magiging tingin sa akin ng Diyos? incrédula, Ituturing niya akong isang hindi mananampalataya según at kokondinahin at ititiwalag niya ako ayon sa kanyang katuwiran. ser personas honestas, Kung gusto kong maging matapat na tao, kailangan kong magtapat sus palabras, at maging bukas tungkol sa mga tunay kong kaisipan at kakulangan. una incrédula, Kaya sa pagtitipon, condenaría nagtapat ako sa mga kapatid at sinabi ko sa kanila kung paano ako nagsinungaling at nanlinlang. honesta, tener Pagkatapos niyon, nakaramdam ako ng matinding pagpapalaya
at kapayapaan. Isang araw, inatasan si Elena ng leader na kumustahin ang mga kapatid na hindi nakakadalo sa mga pagtitipon. Dahil abala siya sa ibang gawain, tuluyan niya itong nakalimutan. Napagtanto lang niyang nakaligtaan niya ito nang kumustahin siya ulit ng leader. Este es un descuido grave. Nung sandaling iyon, naisip ko na namang magsinungaling at sabihing hindi sila sumagot para lang maiwasang mapagalitan ng leader dahil sa kapabayaan ko. Pero naalala kong sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng bagay. Lo escruta todo, Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa ko. está bajo su mirada. Wala akong anumang maitatago sa Kanya kahit kailan. Atenta. Magdudulot lang ng pasakit sa akin ang panlilinlang at magsasanhing magkasala ako sa Diyos. También, Naalala ko rin ang mga salita ng Diyos. honestidad significa dar Ang pagkamatapat ay nangangahulugang pagbibigay ng puso ninyo sa Diyos, ser abierto, hindi pagiging huwad sa Diyos sa anumang bagay, nunca esconder pagiging bukas sa Kanya sa lahat ng bagay, hindi pagtatago kailanman ng mga katunayan, a los que están hindi pagtatangkang manlinlang sa mga nasa itaas ninyo at maglihim sa mga nasa ibaba ninyo, at hindi paggawa ng mga bagay na pagtatangka lamang upang makuha ang pabor ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay pagiging dalisay sa inyong mga kilos at salita at hindi panlilinlang sa Diyos o sa tao. Ipinaunawa sa akin ng mga salita ng Diyos na kailangan kong ibunyag ang sarili ko at hindi linlangin ang Diyos o ang sino man. Kahit pa ilantad ng pagsasabi ng totoo ang tunay kong pagkatao at ipakita sa iba kung sino talaga ako, hindi ko na pwedeng itago o pagtakpan pa ang mga bagay-bagay. Binigyan ako ng lakas ng loob ng mga salita ng Diyos para maging matapat na tao. de ese trabajo. Sinabi ko, En ese momento "Sister, pasensya na. Naging abala ako sa ibang bagay at nakalimutan ko ang gampaning iyon." Noong sandaling iyon, napanatag ng husto ang puso ko. Naisip ko, kahit pa makita ng mga kapatid ang mga kapintasan ko, mabuting bagay ang pagsasabi ng totoo. Kahit pa paano ay isinagawa ko ang katotohanan at naging matapat na tao ako sa pagkakataong ito. Pagkarinig nito, hindi ako pinagalitan ng leader. Sa halip, sinabi niya sa akin na unahin ang mga dapat gawin at ayusin ang tama ang mga gawain ko batay roon. Ang karanasan ko sa maliit na insidenteng ito ay nagbigay sa akin ng pagpapalaya na hindi ko pa naramdaman dati. Nalaman ko na kapag nagsasabi ako ng totoo, hindi na ako nababagabag at hindi ko na nararamdaman na nakakahiya ang paglalantad sa mga kakulangan ko. Sa halip, naging mahinahon at panatag ako sa puso ko. Alam kong nakalulugod ito sa Diyos, kaya unti-unti kong binitiwan ang katayuan, reputasyon, at mga personal na interes, at isinagawa ang pagiging isang matapat na tao. Ang pagdanas sa mga pagbabagong ito ay nagpuno sa puso ko ng pasasalamat sa Diyos. Ngayon ay nauunawaan ko na totoong mahal ako ng Diyos. Dahil mismo sa proteksyon ng Diyos, kaya ako nakaramdam ng hiya, pasakit, at pagkalito sa tuwing nagsisinungaling ako. Kung hindi dahil sa paghatol ng mga salita ng Diyos, hindi ko sana nakilala ang sarili ko at lalong hindi ko sana naisabuhay ang wangis ng isang matapat na tao. Ngayon ay nakakaramdam ako ng matinding pagpapalaya. Sa wakas, kaya ko nang maging tapat sa iba at hindi na ako sadyang nagpapanatili ng isang huwad na imahe. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos sa kanyang paggabay at pamumuno. Amen.
Las personas no comprenden a Dios y no conocen su carácter. Su corazón no puede abrirse jamás de veras a Él. Una vez hayan entendido a Dios, tendrán el interés y la fe para empatizar con su corazón y saborearlo. Cuando empatices con el corazón de Dios y lo saborees, tu corazón se abrirá a Él gradualmente, poco a poco. Cuando tu corazón se abra a Él, sentirás lo vergonzosos y despreciables que harán tus intercambios con Dios, lo que le exigías a Dios y tus propios deseos extravagantes. Amén. Soy Pablo, Ibinahagi rin ni Brother Pablo ang kanyang karanasan. Siya ang namamahala sa gawain ng ebanghelyo sa iglesia. Madalas siyang magbahagi tungkol sa katotohanan at magbahagi ng kanyang karanasan sa pangangaral ng ebanghelyo. Dahil dito, nakamit niya ang pagkilala at paghanga mula sa mga kapatid. Kalaunan, nahalal si Brother Sebastian bilang bagong supervisor. Bukod sa napakalinaw niyang nagbahagi tungkol sa katotohanan, sanay na sanay rin siyang mangaral ng ebanghelyo. Unti-unti niyang nakuha ang pagkilala ng mga kapatid. Unti-unti, ngunit tiyak, nagsimulang makaramdam ng inggit si Pablo. poco a poco empecé a sentir Nagsimula akong mainggit. que él podría hacer. Iniisip na baka mahigitan niya ako. Cuando los hermanos Lalo na nang magsimulang pumunta sa kanya ang mga kapatid para hablar sa halip na sa akin y hacerles para magbahagi tungkol sa kanilang mga kalagayan sentir at maghanap ng mga sagot sa mga tanong nila. Pakiramdam ko, baka hindi na ganoon kataas ang tingin nila sa akin tulad ng dati. para el protagonismo Kaya, palihim kong sinimulang ikumpara ang sarili ko sa kanya. de otros Ayaw kong masapawan niya ako. Nagsimula akong mas makinig sa mga sermon ng ibang mga kapatid. Isinusulat ang mahahalagang punto. Umaasang mapapahusay ko ang sarili ko sa ganitong paraan la esperanza de mejor. para makita ng iba na kaya ko ring magbigay ng magagandang sermon. La seleccionaba Tiningnan ko rin ang mga material sa Ebanghelyo, pinili ang magagandang bahagi, at idinagdag sa sarili kong mga sermon. y seguía si podía. Kahit na nagsikap ako ng husto, panandalian at limitado lang ang naging mga resulta. No solo hablaba At hindi ko pa rin mapantayan si Sebastian. Kalaunan, vi que Sebastián nakita kong hindi lang malinaw na nagbabahagi si Sebastian tungkol sa katotohanan sa mga regular na pagtitipon, también kundi nagkamit din siya ng mga katangi-tanging resulta sa gawain ng Ebanghelyo. a lo Gustong-gusto ng mga potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo na makinig sa pagbabahagi niya at dumadalo sila sa oras para pakinggan siyang mangaral. me sentí Nakaramdam ako ng pagkatalo. Mas matagal na akong nangangaral ng Ebanghelyo kaysa sa kanya, así que debería tener kaya inisip kong experiencia dapat ay mas marami akong karanasan at mas maganda ang mga resulta ko. Pero sadyang hindi kasing ganda ng kanya ang mga resulta ko. que los hermanos y hermanas Nag-alala rin ako tuvieran en na baka hindi na ganoon kataas ang tingin sa akin ng mga kapatid. pero sin importar qué método Para mabago ang sitwasyon, fue en vano ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mahigitan siya. el equipo. Pero kahit anong paraan ang gamitin ko, wala pa rin itong saysay. Sa isip-isip ko, kay ikli pa lang ng panahon ng pagiging supervisor niya. Pero bakit mas maganda ang mga resulta niya kaysa sa akin?
Así que, ¿cómo Nakaramdam ako ng pagkadismaya at pagkanegatibo. los míos? Hindi man lang ako nangahas na tanungin siya kung paano niya iyon ginawa at ayokong humingi ng payo sa kanya. Como no estaba Dahil pakiramdam niya ay hindi niya mapantayan si Sebastian sa anumang paraan, lalong nasiraan ng loob si Pablo at pakiramdam niya ay wala siyang magawang tama. Kaya, bumaling siya sa mga salita ng Diyos para maghanap ng landas na lulutas sa problema niya. el pasaje de sus palabras, Ang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na pinaka-nakaantig sa akin todopoderoso, ay la gente no debería hindi dapat isipin ng mga tao na napaka-perpekto ng sarili nila, napakabantog, napakarangal, o napaka-natatangi sa iba pa. Ang lahat ng ito ay dulot ng mapagmataas na disposisyon at kamangmangan ng tao. no ser nunca capaz Ang palaging pag-iisip na katangi-tangi ang sarili, y fallas, ito ay sanhi ng isang mapagmataas na disposisyon. no permitir nunca Hindi kailanman nagagawang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang at hindi kailanman nagagawang harapin ang kanyang mga pagkakamali at pagkabigo. fortalezas de otros, Dulot ito ng isang mapagmataas na disposisyon. no permitir Hindi kailanman pagpapahintulot sa iba na maging superior sa kanila causa un carácter, o maging mas mahusay sa kanila. permitir nunca Dulot ito ng mapagmataas na disposisyon. o sobrepasen las suyas, Hindi kailanman nagpapahintulot sa mga kalakasan ng iba no permitir na malampasan o mahigitan ang sa kanila. sugerencias, Dahil ito sa mapagmataas na disposisyon. y cuando descubren que otros Hindi kailanman nagpapahintulot sa iba na magtaglay ng mas mabubuting kaisipan, mungkahi, at pananaw kaysa sa kanila. At kapag natuklasan nila na mas magaling ang iba kaysa sa kanila, nagiging negatibo, ayaw magsalita, nakararamdam ng pagkabagabag at panlulumo, at nagiging balisa. Ang lahat ng ito ay dulot ng isang mapagmataas na disposisyon. Dahil sa mapagmataas na disposisyon, maaaring hindi mo magawang tanggapin ang pagtatama ng iba dahil sa pagiging mapagprotekta mo sa iyong pride. Hindi mo magawang harapin ang mga pagkukulang mo at hindi magawang tanggapin ang iyong mga sariling kabiguan at pagkakamali. Higit pa riyan, kapag may sino mang mas mahusay sa iyo, maaari itong maging sanhi upang umusbong ang pagkamuhi at inggit sa iyong puso at makararamdam ka na nalilimitahan ka at hindi mo pa nga nanaising gawin ang iyong tungkulin at magiging pabasta-basta ka sa paggawa nito. y volverte superficial a las Ang isang mapagmataas na disposisyon ay maaaring magbunga ng pag-usbong ng ganitong mga asal at gawi sa iyo. a alguien obtener mejores Pagkatapos basahin ang siping ito ng mga salita ng Diyos, sa wakas ay nagsimula akong magnilay sa sarili ko. formas de superarla. Bakit kaya sa tuwing nakakakita ako ng taong nakakakuha ng mas magagandang resulta sa tungkulin niya kaysa sa akin, naiinggit ako, gustong makipagkompetensya sa kanya, at nagtatangkang maghanap ng mga paraan para mahigitan siya. Lahat ito ay dahil masyado akong mayabang. Y de veras cautivar Palagi kong gustong manguna. At palagi kong gustong hangaan at tingalain ako ng iba. los sermones Magaganda ang mga sermon ni Sebastian at talagang nakakabihag sa puso ng mga tao. los sermones Mas marami siyang nauunawaan kaysa sa akin. de veras cautivar Kaya natakot ako na sasabihin ng mga kapatid na mas magaling siya kaysa sa akin temía at hindi na nila ako titingalain. Kung mangyayari iyon, hindi na ako ang bida. Kaya palagi kong sinusubukang mahigitan siya. Pero kapag hindi ko kaya, nagiging mahina at negatibo ako. Talagang napakayabang ko. Gusto ko palaging mamukod-tangi sa isang grupo, maging pinakamagaling, hangaan ako ng iba, at umikot sila sa akin, at maging sentro ng atensyon ng lahat. Pero sa realidad,
Nakikipagtulungan ang lahat sa mga tungkulin nila at bawat isa ay may sariling mga kalakasan. Ser siempre el número uno. Dapat tayong matuto sa mga kalakasan ng isa't isa para mapunan ang sarili nating mga kahinaan. De las palabras de Dios Napakawalang katwiran para sa akin na laging gustuhing manguna. más Kalaunan, nakabasa ako ng isang artikulo ng patutuong batay sa karanasan at isang sipi ng mga salita ng Diyos doon ang nakatulong sa akin na mas pagnilayan pa ang kalagayan ko. las palabras de Sabi ng makapangyarihang Diyos, fin de obtener poder y upang magkamit ng kapangyarihan at katayuan, ang unang ginagawa ng mga antikristo sa iglesia ay ang subukang kunin ang tiwala at pagpapahalaga ng ibang mga tao para makakumbinsi sila ng mas maraming tao at mahikayat ang mas maraming tao na tingalain at sambahin sila. Nang sa gayon ay makamit ang kanilang layon na magkaroon ng huling salita at humawak ng kapangyarihan sa iglesia. las palabras Pagdating sa pagkakaroon ng kapangyarihan, pinakabihasa sila sa pakikipagkompetensya at pakikipaglaban sa ibang tao. y la estima de otros. Kahit sino ang kanilang nakakasalamuha, ang mga pakikisalamuhang ito ay puno ng pakikipagkompetensya at pakikipaglaban. At patuloy silang nakikipagkompetensya at nakikipaglaban hanggang sa katandaan. A la hora de competir y luchar Madalas nilang sinasabi na, y lucha, kaya ko bang talunin ang taong iyon kung makikipaglaban ako sa kanya? menudo dice, Ang sino mang mahusay magsalita at kayang magsalita sa isang lohikal, nakabalangkas, at sistematikong paraan lógica, ay nagiging punterya ng kanilang inggit at panggagaya. convierte en el objetivo Dagdag pa rito, y de su nagiging katunggali nila ito. convierte en el objetivo Ang sino mang naghahangad sa katotohanan at nagtataglay ng pananalig de su oponente, at kayang tumulong at sumuporta sa mga kapatid ng madalas at nakapagpapaahon sa mga ito mula sa pagiging negatibo at mahina ay nagiging katunggali rin nila. Pati na rin ang sino mang mahusay sa isang partikular na propesyon at medyo pinahahalagahan ng mga kapatid. y hermanas Ang sino mang nakakakuha ng mga resulta sa kanilang gawain at nagtatamo ng pagkilala ng ang itaas, ay natural na nagiging mas malaki pang katunggali para sa kanila. Amen. de las palabras Ang pagbabasa sa siping ito ng mga salita ng Diyos que sentirse ay nakatulong sa aking mas maunawaan na sa pagkainggit sa iba, pakikipagkompetensya sa kanila, at pagnanais na maging mataas ang tingin ng lahat sa akin, nakikipagkompetensya na pala ako para sa kasikatan at pakinabang. Binalikan ko sa isip ko ang panahong matapos dumating si Brother Sebastian. Nang makita kong malinaw at lohikal siyang magsalita at mas magaling siyang mangaral kaysa sa akin, nagsimula akong mainggit sa kanya. Naisip kong, kung mahihigitan niya ako, hindi na ako ang pinakamagaling. At hindi na ako makakatanggap ng palakpak at papuri mula sa mga kapatid ko. Kaya sinubukan kong mag-isip ng mga paraan para maging mas magaling kaysa sa kanya. Nakinig ako sa mga recording ng ibang mga ngaral at nagbuod ng iba't ibang paraan ng pangangaral. Gusto kong makita ng mga kapatid na mas magaling akong magbigay ng mga sermon. Mas tumindi ang inggit ko, lalo na nang makita kong napakaganda ng nakukuhang mga resulta ni Brother Sebastian sa gawain ng Ebanghelyo na pinamamahalaan niya. yo guiar a los demás trabajadores Palagi kong gustong makipagkompetensya kay Sebastian. para que realizaran Sadyang hindi ko matanggap ang isipin na may mas magaling kaysa sa akin. Itinaas ako ng Diyos nang atasan niya akong mamahala sa gawain ng Ebanghelyo ng Iglesia.
Layunin ng Diyos na pamunuan ko ang iba pang mga manggagawa ng Ebanghelyo na gawin ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Ibinabalik sa kanyang sambahayan ang mga tunay na naghahanap sa pagpapakita ng Diyos at nananabik sa katotohanan. Ito ang responsibilidad at obligasyon na dapat sana ay tinupad ko. Pero sa halip, patuloy akong nakikipagkompetensya kay Sebastian para sa reputasyon at katayuan. Iniisip lang kung paano siya mahihigitan at lubusang binabaliwala ang mga layunin ng Diyos. Hindi ko hinanap ang katotohanan para lutasin ang mga problema sa gawain at bihira kong ibuod ang mga paglihis o hanapin ang mabubuting landas mula sa iba. Nagresulta ito sa hindi agarang pagkalutas ng maraming problema. Kung hindi ako magsisisi sa Diyos, at sa halip ay patuloy na makikipagkompetensya ng ganito, lalamunin ng pagiging mapagkompetensya ang puso ko. Mabibigo akong gawin ng maayos, maging ang sarili kong tungkulin. At sa huli, aabandonahin at ititiwalag lang ako ng Diyos. Pagkatapos, nagbasa ako ng mga salita ng Diyos. Ang mga may taglay na kaalaman, talento, magandang hitsura, o espesyal na kapital, ay talagang may matinding pagnanais para sa reputasyon at katayuan, hanggang sa puntong puno na sila ng ambisyon at pagnanais na ito. Ito ang pinakamahirap para sa kanila na bitiwan. Kapag wala silang katayuan, ang pagnanais nila ay nasa yugtong nag-uumpisa pa lamang. Kapag nagkaroon na sila ng katayuan, kapag pinagkakatiwalaan na sila ng sambahayan ng Diyos ng isang mahalagang gampanin, at lalo na kung nakapagtrabaho na sila ng maraming taon at marami na silang karanasan at malaki na ang kanilang kapital, ang pagnanais ay hindi ngayon lang sumisibol, kundi nag-ugat na ito, namukadkad, at malapit ng magbunga. Kung ang isang tao ay palaging may pagnanais at ambisyon na gumawa ng mga dakilang bagay, maging sikat, maging isang dakilang tao, kung gayon, sa sandaling gumawa siya ng malaking kasamaan at magkaroon ng epekto ang mga kahihinatnan nito, ganap na magiging katapusan na niya at siya ay matitiwalag. Lubhang nakaantig sa akin ang mga salitang ito ng Diyos at nakatulong sa akin na mas pagnilayan pa ang sarili ko. Kung hindi ako maghihimagsi laban sa aking sarili at hindi bibitaw sa paghahangad ko ng reputasyon at katayuan, sa katunayan, nilalabanan ko ang Diyos at nakikipagkompetensya ako sa Kanya para sa katayuan. Sa huli, ang tanging resulta ay ang maitaboy ako ng Diyos at mawala ng pagkakataon na maligtas. Dahil kapag masinahangad ng isang tao ang reputasyon at katayuan, lalong lalaki ang kanyang mga pagnanais at ambisyon, at lalo niyang gugustuhin at tingalain at sambahin siya ng iba. Katulad lang ito ni Pablo. Gumawa siya ng maraming gawain, pero hinangad niya ang reputasyon at katayuan, naglalayong makakuha ng papuri, at hangaan siya ng iba, at ituring siyang idolo, sa halip na akayin ang mga tao na magkaroon ng puwang para sa Diyos sa kanilang puso. Ang ginawa niya ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa halip, nagpapatotoo siya sa kanyang sarili. Sinusubukang pasunurin at pasambahin ang lahat sa Kanya, at tratuhin pa siya ng katulad ng pagtrato nila sa Diyos. Sa huli, naging isa siyang taong lumaban kay Kristo at pinarusahan at isinumpa siya ng Diyos. Sa diwa, hinahangad ko ang mismong parehong mga bagay na tulad ng kay Pablo. Bagamat ginagawa ko ang tungkulin ko
at ipinangangaral ang Ebanghelyo, la naturaleza ang intensyon sa likod ng mga kilos ko personas ay ang magkamit ng reputasyon at katayuan si seguía para tanging ang imahe ko ang nasa puso ng mga tao. el de Pablo. Ang kalikasan ng pag-uugaling ito ay pagdadala ng mga tao sa harap ko imbes na sa Diyos. Tenía que rebelarme contra la carne Sa puntong ito, y dejar nakaramdam ako ng matinding takot. en ese momento Napagtanto ko na tinatahak ko ang landas ng isang antikristo. cuenta de que estaba recorriendo Kung magpapatuloy ako sa landas na ito, si seguía magiging katulad ng kay Pablo ang kinalabasan ko Pablo, at ititiwalag ako ng Diyos sa huli. Dios me descartaría. Napagtanto ko na kailangan kong maghimagsik laban sa laman at tumigil sa paghahangad ng reputasyon at katayuan. En cambio, Sa halip, kailangan kong tumuon sa paggawa ng maayos sa tungkulin ko at gumawa ng tunay na gawain sa la iglesia. iglesia, Ayoko nang ikumpara ang sarili ko o makipagkompetensya sa iba. leyó de pasaje de Kalaunan, Dios, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at nahanap ang isang landas ng pagsasagawa para huminto sa pagkainggit sa iba. de los demás. Las palabras de Dios dicen, Sabi ng makapangyarihang Diyos, fácil despojarte de hindi madaling iwaksi ang iyong mga tiwaling disposisyon. que no posees la verdad, Kung inaamin mo na hindi mo taglay ang katotohanan, ciencias y na masyado kang maraming kakulangan, que puedes at na nagbubunyag ka ng masyadong maraming katiwalian, subalit hindi mo sinisikap na hangarin ang katotohanan at nagpapanggap at nagpapaimbabaw ka, kaya nagkakamali ng paniniwala ang mga tao na kaya mong gawin ang anumang bagay, puedes hacer cualquier ilalagay ka nito sa panganib. en peligro. Sa malaot madali, darating ang panahon na babangga ka sa pader at ikaw ay babagsak. Kailangan mong aminin na wala sa iyo ang katotohanan Una pared, at buong tapang mong harapin ang realidad. admitir que no Mayroon kang mga kahinaan, y serlo bastante nagbubunyag ka ng katiwalian cuentas con debilidad, at nagtataglay ng lahat ng uri ng kakulangan. posees toda clase de Normal lang ito es dahil isa kang karaniwang tao, una persona hindi ka superhuman o omnipotente potente. at kailangan mong kilalanin iyan. Cuando hagas algo y en Sa tuwing ginagawa mo ang anumang bagay practicar at sa anumang konteksto, estoy sumiso a Dios. dapat mong hanapin ang katotohanan, Queda de estatus isagawa ang pagiging isang taong matapat at mapagpasakop sa Diyos, de competir por el at bitiwan ang paghahangad ng katayuan at reputasyon. adversas a las que te llevará a Kapag palagi kang nag-iisip at nagnanais na makipagkompetensya para sa katayuan, dapat mong matanto kung anong masasamang kahihinatnan ang kahahantungan ng ganitong uri ng kalagayan kung hindi ito malulutas. Pagkatapos, ay hanapin mo agad ang katotohanan, lutasin ang pagnanais mo na makipagkompetensya para sa katayuan habang nag-uumpisa pa lang ito, at palitan ito ng pagsasagawa sa katotohanan. está en una etapa incipiente. Kapag isinasagawa mo ang katotohanan, mababawasan ang iyong pagnanais at ambisyon na makipagkompetensya para sa katayuan at hindi ka manggugulo sa gawain ng iglesia. Sa ganitong paraan, matatandaan at sasang-ayunan ng Diyos ang iyong mga ginawa. Gracias a las Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kapag lumitaw sa akin ang mga kaisipan ng paghahangad ng reputasyon at katayuan o pakikipagkompetensya sa iba, dapat agad akong magdasal sa Diyos, maghanap sa katotohanan para pagnilayan at kilalanin ang sarili ko, at maghimagsik laban sa laman para bitiwan ang paghahangad ko ng reputasyon at katayuan. Bilang isang nilikha, dapat kong isaalang-alang kung paano gawin ng maayos ang tungkulin ko. Ito ang pinakamahalaga. Naunawaan ko rin na isa lang akong tiwaling tao na may maraming pagkukulang at kahinaan. no soy mejor que nadie, Hindi ako mas magaling kaysa sa sino man.
At hindi rin ako espesyal. para presumir. Walang karapat-dapat ipagmalaki o tingalain sa akin. Por ejemplo, Halimbawa, dar sermones kapag nagbibigay ng mga sermon, que muchos maraming pagkakataon na nabigo akong ipaliwanag ng malinaw ang mahahalagang punto. que dio lugar a muchos malos resultados. Nangangahulugan ito na hindi tunay na nakaunawa ang mga potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo. Debo reconocer Kaya nakakuha ako ng mga mababang resulta sa tungkulin ko. además Sa kabaligtaran, echar sus puntos kayang ipaliwanag ng napakalinaw ni Brother Sebastian ang mahahalagang punto at antigin ang puso ng mga tao. colaborar con Kaya handang patuloy na dumalo sa mga pagtitipon ang mga potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo. y aprender Dapat kong kilalanin ang mga kalakasan niya at matuto mula sa kanya para mapunan ang sarili kong mga kakulangan. compensar mis propias Sa ganitong paraan lang kami makakapagtulungan ng may pagkakaisa para magkamit ng magagandang resulta sa aming tungkulin. más adelante en una Nang makahanap ng landas ng pagsasagawa sa mga salita ng Diyos, nakaramdam ng labis na pagpapalaya si Pablo. Sa isang pagtitipon, talagang nagbibigay tanglaw ang pagbabahagi ni Brother Sebastian. Nagsimulang magkaroon ng mga kaisipan ng pagkainggit si Pablo, pero sa pagkakataong ito, mabilis niyang nabago ang kalagayan niya at naghimagsik siya laban sa kanyang mga tiwaling disposisyon. la intención de Dios es que persiga la Layunin ng Diyos na hangarin ko ang katotohanan at gawin ng maayos ang aking tungkulin. Tungkol sa kung mayroon ba akong katayuan o kung hinahangaan ako, hindi mahalaga ang lahat ng iyon. Nanalangin ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na akayin akong iwaksi ang aking inggit at pagiging mapagkompetensya. Unti-unti, hindi na ako nakaramdam ng kasing tinding inggit sa iba tulad ng dati. At hindi na rin ako naghangad ng reputasyon at katayuan ng tulad ng dati. Sa pamamagitan ng pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, hindi lang nagkamit ng kaunting pagkaunawa si Pablo sa sarili niyang mga tiwaling disposisyon. Nakahanap din siya ng landas ng pagsasagawa para makawala sa gapos ng kasikatan, pakinabang, at katayuan. Nakaramdam siya ng lubos na kalayaan at pagpapalaya sa loob-loob niya. Expone por completo los hechos de corrupción del hombre. Ni todos están completamente convencidos. A través del juicio de las palabras de Dios y de sufrir durante pruebas. Mi carácter corrupto se purifica, mi carácter corrupto se purifica. Al disfrutar la riqueza de las palabras de Dios, en verdad he ganado mucho. Al contemplar la justicia y la santidad del carácter de Dios, le temo y lo adoro. Las palabras de Dios son la verdad. Las palabras de Dios son la verdad. Las palabras de Dios son la verdad. Iyan ang lahat para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok sa Ang Bagong Kapanahunan.
Manatiling nakatutok sa mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia. Hanggang sa muli.